ah, ang ating pong pag-aaralan ay yung mga aral na maaari natin makuha doon sa temptation ni Jesus. No? Pagtagumpayan natin yung pagsubok. Withstanding the test or even the temptation. No? Kasi ang tukso po at temptation sa iba't ibang anyo ay laging bahagi ng ating buhay yan. No? At may kapangyarihan ito, iligaw tayo kung hindi tayo handa. At may lakas sa nalabanan ang kanyang pang-akit. Okay? May puwersa po that this has a force. No? Imaginein mo ang isang hiker. No? Alam ko, nag-hiking kayo rito sa Hong Kong, di ba? Isa po sa sikat na pastime yung hiking. No? At parang imagine mo na isa kang hiker na naglalakbay ka sa isang mapanganib na daan sa bundok. Di ba? Yung mga lugar na gano'n. At naalala ko tuloy sa Lanta, nag-hiking ako. Nakita ko pataas na gano'n, makitid. Eh, dito na ako dumaan. Hindi na ako makita. Natakot ako sa height. Sabi ko, nag-i-enjoy ako. Nag-iisa lang ako. Ay, gawa na ako. No? So, ganyan, no? Mga panganib na daan. Habang siya'y umaakyat, no, itong hiker, no, lalo pang tumindi yung tarik at kaspang ng landas. No. Biglang sa malakas na bugso ng hangin, no, malakas ang hangin, no, ang nagbabantang itulak siya at ibaksak sa bangin. So sandaling iyon ay napakahalaga ang kanyang kakayanan tiisin, yung at labanan yung hampas ng hangin. Di ba? Kailangan yun eh, kailangan at alam mo paano gagawin yun para sa kanyang safety at buhay. Ganon din po sa ating spiritual journey. Dumadarating tayo sa sandali na kung kailan malakas na mahampas ang hangin ng tukso laban sa atin. No? At masala dito sa buhay OFW. Grabe po, no? Mga tukso. At kung hindi tayo mag-iingat, no? Ay kaya tayong iligaw nito. No? At pahinain yung relasyon natin sa Diyos. Okay? Kaya mahalaga na maunawaan natin at matutunan yung mga lesson na tungkol po sa temptation ni Jesus. No? At makikita natin to no, sa Luke chapter 4 verse 1 to 13. If you have a Bible, can you open your Bible in Luke chapter 4 verse 1 to 13. At sa bahaging ito, ng mga verses na ito, matutuksan natin ang mahalagang aral na makakatulong sa atin upang malampasan ang mga pagsubok at hamon ng tukso o temptation. Kita niyo na? Are you there? Yes po. Okay, sige. From NIV version, I will be reading. Jesus, full of the Holy Spirit, left the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness, where for 40 days he was tempted by the devil. He ate nothing during those days, and at the end of them, he was hungry. The devil said to him, "If you are the Son of God, tell this stone to become bread." No? Jesus answered, "It is written, man shall not live By By the bread alone. And then verse 5, the devil led him up to a high place and showed him in an instant all the kingdoms of the world. And he said to him, I will give you all the authority and splendor. It has been given to me. Alala niyo yung baksak ang pagka-fail ni Adam, di ba? In that process, nung bumaksak si Adam sa temptation, binigay niya yung dominion, authority kay Satan. No? And I can give it to anyone I want to, sabi. Verse 7, if you worship me, it will be all yours. Jesus answered, it is written, worship the Lord your God and serve him only. The devil led him to Jerusalem and had him stand on the highest point of the temple. For it is written, he will command his angels concerning you to guard you carefully. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. Jesus answered, it is said, do not put the Lord your God to the test. When the devil had finished all this tempting, he left him until an opportune time. Manalangin po tayo. Heavenly Father, we thank you, Lord, for your goodness. Tinipon niyo po kami. Even, Lord, we welcome Eunice in our midst, Lord of God. Mausap po kayo sa aming lahat, Lord of God. Not only our mind will be open, especially our hearts, Lord of God. Bigyan niyo po kami ng kakayanang maisabuhay ang mga salita po aming tatanggapin. Salamat, Panginoon. Give even clarity and wisdom sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So number 1 po, yung verse 1 to 2 ay makikita natin yung preparasyon. No?
Alam nyo, napakalaga po yung preparation. No? At makita natin, number 1 is the preparation for temptation. Yan yung verses 1 to 2. Sabi dito, Jesus full of the Holy Spirit, left Jordan, was led by the Spirit to the wilderness, sa lugar na ilang. At where 40 days, no? Doon po siya na-tempted by the devil. Where 40 days he was tempted by the devil, he ate nothing during those days, and at the end of them, he was hungry. So, nasaksihan po natin isang mahalagang bahagi po, no, ng paghahanda ni Kristo, yung sa darating na tukso o temptation. Led by the Holy Spirit, sinadya niya na ni Jesus na pumunta sa wilderness. No? Ang wilderness po kasi, no, ito ay ilang na lugar na malayo sa mga distraction. No? Malayo sa mga tao, sa ibang tao. At sa loob ng 40 days na siya ay nag-fasting at laglaan ng panahon sa spiritual na paghahanda, purely immersing himself in communion with the Father. Kung maalala niyo po sa Old Testament, remember yung panahon na ang mga Israelites ay nasa wilderness. Remember that? Yes. 40 years na Yes, yan, yes. So, oftentimes ay ating pong nakita itong 40 days of pangyayari, 40 years na pangyayari ito bilang punishment, no? Bilang punishment. Pero actually, hindi po ito punishment, no? Ito ay kasi nga wala silang pananampalataya. They have no faith, no? They have no faith na ginagawa yata sila. Anyway, so for 40 years, in fact, no, kasi nga bakit sila nag-spend sa wilderness? Supposed to be papasok nila sa di ba? Sa promised land. Pero sa promised land po ay hindi sila nanampalataya sa Diyos. 10 sa kanila nag-report na, alala niyo, 12:5, di ba? 10 ay sabi, hindi natin kaya. Nandun yung mga kamag-anak ni Shaquille O'Neal, Yomi, yung mga higante raw, no? Mga pinsan, kapatid ni Goliath, nandun. Yes, no, gano'n. And then sabi, titirisin tayo niya parang tipaklong, no? At nung nangyari yon, no, ay tuloy, 2 lang nanampalataya. Nung nangyari yon, bigla silang humindi, no? Di natin kaya. Umayon yung buong Israel doon sa Sa 10. No? At yun ay kinagalit ng Diyos. At di sila pinapasok for 40s. Naubos yung yung generation na yan. Now, we can say also that na, di ba, for 40 years, hindi naman sila pinabayaan nila. In that time Correct. po, tinuturuan sila at yung mga susunod henerasyon, pati tayo tinuturo po sa atin na yung God is able, willing to take care of us. No? Sa ating pangailangan, lahat ng pangailangan, kasi ilang, wala ron eh. No? Walang pagkain, walang tubig. No? Pero mula sa bato, tumagas ang di ba? Nagmi-miracle, magkaroon ng tubig. At mula sa yung mga pagkain, no? Ay nakita nyo, mula sa langit, no? Yung manna bread na tinatawag. Pagising nila, marami ng manna bread, no? A bread from heaven, tinatawag. Now, these things po ay patunay na ito pa, walang damit na nasira at yung sinelas, di ba? Daig pa yung Nike, di ba? Daig pa yung mga mamahaling damit yun ay hindi na hindi nasira. So, inalagaan sila, minintay sila. At sinolo sila ni Lord, nakita niyo po, sinolo sila ni Lord. Tinuturuan sila. For 40 years. No? At matuto tayo mga kapatid from that experience. Andito naman si Jesus lang pinakita, for 40 days ay siya, no? Pumunta siya sa wilderness, no? Na kung saan ay yung malayo sa mga comforts, sa mga ibang tao at distraction ng lipunan. Sa loob ng 40 days siya ay nag-fasting, naglaan ng panahon na spiritual na kung saan he communed with the Heavenly Father. Na kung saan siya ay napapatibay. Remember, Jesus is in a human form during this time. Para katulad natin, no? Human form. Ang sinasadyang gawain po ito na pag-iisa, being alone, solitude or self-denial, ay nagpapakita ng malalim na
kahalagahan ng spiritual sa paghanda upang mapaglaban ang tukso. This is part of the spiritual na preparation para sa mga temptation. Kaya if you remember, the last time I was here, no, the other pa, yung sabi ko sa inyo, na yung intimacy natin sa Diyos is our preparation na kung saan po na-energize, and then yung perspective ay yung activity natin. Yung time natin, yung mga devotional time natin, quiet time, araw-araw ginagawa natin, it will energize. No? It will give wisdom. It will have it will give us perspective dun sa mga activity natin gagawin. And we are spending energy, right? So we have to go back and commune with the Father. Tandaan po, yung communion with the Father is very important. It gives us the wisdom, it prepares us, it gives us even the spiritual and physical strength na nauubos sa ginagawa ng activities. In this case, yung haharap ka sa temptation or pag-test. Yung wilderness symbolizes po a place of solitude, na kung saan makakapag-isa ka, where distractions are minimized. Wala kang ibang walang ibang distraction. No? And our focus can be directed solely toward God. Baga, masusolo ka ni Lord. Gusto kang solohin ni Lord. Amen? Amen. Katulad dito sa karanasan natin sa ninyo, bilang OFW, lahi sa pamilya, talagang gusto kang solohin ni Lord. For 6 weeks, diba? Solo ka, sabi mong wilderness siya. Amen? No? May interaction ka sa mga employer mo, pero you felt like you're alone pa rin, right? Di ba? Dahil sila ay ibang culture, ibang life, employer mo sila. Amen? Kaya, ibang dating po niyan is talagang matututo kang umasa sa Diyos. Umasa sa Diyos. Wala kang mga pamilya na distraction. Unless tatawag sila, katulad ng ginawa kay Arlene. Di ba? No? Iba naman tawag. No? Baga, remember, we should spend time with the Lord na kung saan po we can focus directly sa Diyos. No? At yung sinadya pong retreat ni Jesus sa wilderness ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan po na creating space for solitude and communion with God. Sabi ko nga sa inyo, find a secret place, saan man yun? Sa toilet man, or na mapag-isa ka, na walang istorbo. Spend time with the Lord. Sa mga sandaling ito ng pagsik sa kanyang presensya, natatagpuan natin yung lakas, karunungan, at spiritual na pagkain upang labanan ang mga patibong ng tukso. Bukod pa rito, ang 40 days of fasting ay sumasagisag po na panahon ng self-discipline at pagtitiwala sa provision ng Diyos. Same thing na nangyari po sa mga Israelites, no? Sa Old Testament. Sa pagtanggi niya sa physical na pagkain. By the way, kamusta na po ang fasting? Hindi naging ko sa inyo dati na napakalaga na may consistent fasting tayo. Are we doing that? You should do that, no? You should do that, no? Kaya nga ito kasi, no? Yung katulad ni Jesus, yung pag-deny niya sa physical na pagkain, ay binigyan din ni Jesus yung spiritual na kalakasan kaysa sa mga pananandalian, pangangailangan. Yung ng katawan, panandalian lang yan. No? Kahit pakainin mo yan, mamaya, gutom ka na no? Kahit mabusog ka, gutom ka na. Lalo ka pa magugutom kung nasanay ka na kain ng kain. Diba? Pero pag nasanay ka, inuna mong spiritual. At dapat nating unahin, no? Spiritual na kalakasan na ginagawa pag nagpapasing tayo, pag napapag-isa tayo, when we commune with God. Baga, when you fast kasi, no, yung flesh mo, napipree up ka sa flesh mo. The more na yung spiritual mo, no, nakakonect ka spiritually sa Diyos. Okay? So anyway, paalala nito sa ating spiritual na kalusugan ay dapat unahin natin kaysa sa mga kita ng laman o desires ng laman. Okay? Marami kasi yung pwedeng maging distraction, di ba? Kaya dapat maano po natin yan, matutunan natin. Ang fasting at prayer at pag-aaral ng salita ng Diyos ay mahalagang disiplina na naghahanda sa atin upang mapaglabanan ang mga pagsubok na dala ng
tukso. Amen? Amen? No? Amen. Habang mini-meditate natin yung halimbawa ni Jesus, no? Kilalanin natin ang kalaga ng spiritual na paghahanda. No? I hope that we do this, mga kapatid. Kasi ang temptation, anytime pwedeng dumating. At sa pamagitan nito po ay magiging matatag tayo, ating puso, isipan, espiritu, upang matatiling matatag sa harap ng tukso. Si Arlene, may tukso yan na mag-respond ka ng hindi tama. Pwede kang tumugon. No? And nangyayari sa ating lahat yan. No? Pero ang ganda po ng niya, hindi niya pinatulang. No? Kaya spend this time na mag-pray, ask for wisdom from God. Itong church, we'll pray for you. We'll pray for you. Sama-sama tayo dito, hindi ka nag-iisa. Huwag mong if you are confused, share, ask us, no? Any wisdom na or kung meron ka sa loobin mong kailangan mong ilabas, no? We are here, di ba? Wala namang mga chismosa rito, di ba? Meron bang chismosa rito? Natatandaan ko nung nilubog kayo sa water baptism, pati wala namang patamusin. Hindi nakaangat. Di ba kasi mga nanatiling chismosa, naiwanan yung bibig. Amen, amen, no? So, punta na tayo, yung preparation na halaga. Diretso lang. No? Yung number 2 is yung first temptation. Ayan, no? Inatake ni Satanas yung physical needs, no? Yung physical na pangangailangan. No? Inatake. Yung ninyo sa verse 3 and 4, basahin ko sa inyo. The devil said to him, "If you are the Son of God, tell this stone to become bread." Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone." Yes, no? So, we counter yung presentation ni Satanas na binato kay Jesus. And then, matapos ang 40 days na fasting, nakita ng kaaway ang matinding gutom ni Jesus. No? At sinamantala ang pangangailangan ito na ilihis siya sa sa kanyang layunin. Yan ang ginagawa ng Satanas. Dinidisip tayo, no? Nakikita ang pangailangan natin para lihisin tayo, no? I-divert tayo sa talagang dapat nating layunin. Okay? At maraming mga tawag doon, yung mga pang-akit, tawag doon, yung Pang-deceive. yung sa Pang-distract. isda, yung sa isda, tawag doon. Fishing rod. Hindi, Pamingwit, fishing rod. Paing. Pain. Oo, yung paing, no? Na inalagay sa daan. Na, Uud yata yung kami may pastor. pero yung sa kanya, hindi uod. Nandiyan yung pera. Yung mga kasama, yung mga kasiyahan sa mundong ito. Na mapang-akit talaga. Opportunity, mga ganyan, no? Inalagay yan. Sisilawin ka niya, no? Bakit? Para malihis ka. Yun naman, no? So, yan ang mulat sa pool pa lang, yan na ang trabaho ni Satanas. Yan ang taktika ni Satanas, no? At dito kay Jesus, no, alam niyang gutom, no, si Jesus, no, kaya yung mapanlin lang na suggestion ni Satanas, no? Kasi kilala niya si Jesus, eh. Alam niya, yan, may kapangyarihan, eh, no? Kaya niyang, gawing tinapay ang bato, mag-miracle. Kaya yun ang ginawa ni Satanas, na gawing tinapay ang bato. Umaakit sa kanyang gutom at naghihikaya. No? Parang may imagine mo na, French bread. No? Imagine, batong yun, di ba? Di ba tayo gano'n pag gutom? No? Anyway, no? Yung inaakit siya na tugunan niya yung panandali ang pita ng or desire ng kanyang laman. No? Kasi nga gutom siya, 40 days. Imagine niyo, huwag niyo gagayahin si Jesus na 40 days walang tubig, walang pagkain. Dahil tayo, physically, hindi natin kakayanin yun. 5 araw lang, patay na tayo, walang tubig. Yeah? Hindi natin kakayanin yun. Kaya lang, may sustenan ang Diyos eh. No? Kaya ni Jesus. No? Anyway, pero totoo na gutom siya. Ha? Totoong gutom siya. Tandaan po, fully human siya during that time, no? Ngunit sa kanyang matatag na karunungan po, tumugon si Jesus.
sa pamagitan ng pagpapatunay na higit na mahalaga po ang spiritual na pagkain kaysa sa yung kasiyahan ng physical na pagnanasa, no? Kaysa sa mga physical na pagtugon. Ano ba sabi ni Jesus sa Matthew chapter 4 verse 4? Man shall not Live by the bread alone, but by the every word that comes out the mouth of God. God. Very powerful itong response na ito. No? At ang prayer ko, umukit po sa ating mga isip to, umukit po sa ating mga puso, itong truth na ito. No? Na sa tuwing matetempt ka, no? Tandaan niyo po, mas mahalaga ang pagkain spiritual, ang salita ng Diyos. No? At dito kitang-kita po, nagpapakita na si Jesus ay ganap na dependent. Dumidepende siya sa salita ng Diyos. Amen? No? Bilang tunay na pinagmumula ng pagkain ng ating kaluluwa. Alam nyo, kailangan po ganito, no? Tandaan niyo po, may buhay tayo. We have the life of Jesus. No? At the Word of God is our food for the life of Jesus sa atin. Kung hindi natin papakainin yon, life of Alfred ang lalabas. Hindi yung life of Jesus. Nakita nyo? Yung life na ating, tayo lang, laman natin ang nangyayari. And that's why we need to feed Him. At pinakita doon din ni Jesus, no? Na napakahalaga ang mahalaga ang kalakasan ng ating spiritual sa pagtugon ng mga pananandili ang pita ng katawan. No? Isa po itong aral na tungkol sa pagbibigay ng priority. No? This speaks of our priority sa walang hanggan kaysa sa pananandalian. I-prioritize mo yung eternal kaysa sa mga temporal. Okay? Nakita ko. Sabihin natin, prioritize natin ang eternal kaysa panandalian. Okay? Alam niyo po, yung katawan natin, temporary lang din. Tatapos ang buhay natin dito. And then, mananatili ang ating spirit at kaluluwa. Mananatili. Until the time of resurrection. Yeah. Kasi hindi naman tayo kumpletong tao. Di ba? Kapag wala kang katawan, multo ka. Ayan, di ba? So, dapat maintindihan natin yan. Napakalaga. At yung katawan na yan, hindi na katawang ganito, nakakasakit. Yan. Dati lakas-lakas, napilay. No? Pero papagalingin ni Lord yan. Anyway, so, di ba? So, nangyayari yan. Pero, ang papalit ni Lord is glorified body. Amen. Wow. I'm looking forward to that. No? At malapit na, 63 na ako eh. 7 years na lang. Sabi ko, hindi ko mabiro kuya ko. Kuya ko mag-birthday sa April ng 70 years na siya. Hindi ko pwede sabihin sa kanya, uy, time's up ka na. 7 years na, nagtatrabaho pa siya. Anyway, no? Ang tagpong ito po ay nagtuturo sa atin really ng kahalagahan na i-align natin ang ating priority ayon sa pananaw ng Diyos. Yun po eh. When we study the Word of God, we are learning yung pananaw ng Diyos na dapat maging pananaw natin. Amen? Doon natin mararanasan tunay na buhay, doon natin mararanasan ang kagaangan na pinangako ni Lord. Diba? My yoke is easy nung tayo inimbitahan ni Lord. Okay? Anyway, so kung paano masigasig natin inaalaga na ating katawan, no? Sa pamagitan ng pagkain at pahinga, ganun din dapat, no? Alagaan natin ating kaluluwa sa pamamagitan ng nagbibigay buhay na salita ng Diyos. Kaya huwag po tayong tatamarin sa salita ng Diyos. Makita niya na napakahalaga niya, napakahalaga. Otherwise, no, I tell you, no, tatamarin ka. Likas sa atin yung maging tamad. Ang puso natin madaling maging tamad. Kaya dapat gagawa ka ng paraan. Meaning to say, lagi kang lalapit sa Diyos. Amen? At lagi tayong magbabasa ng salita ng Diyos. Makikita natin yan kung yung grabing kabuti ng Diyos, grabing pagmamahal sa atin. No? Okay, sa pagbibigay po ng priority sa spiritual na pagkain kaysa sa pita ng laman, pinatatatag natin ang ating sarili laban sa mga tukso. At nagtatakang ilihis tayo sa layunin ng Diyos.
Dapat gawin natin to. Kaya pagdating ng mga tukso, pagdating ng challenges, magiging maayos ang iyong pagtugon. Amen na? Amen. Kung pababayaan mo to, I tell you, you'll fail, you'll make a mistake. No? Ikaw rin ang kawawa. Tayo rin ang kawawa. Okay? And then number 3, yung the second temptation. No? Ito naman, in-offer ni Satan yung power and authority. Di ba? Luke chapter 4 verse 5 to 8. The devil led him up to a high place and showed him in an instant all the kingdoms of the world. And he said to him, I will give you all the authority and splendor it has given to me. And I can give it to anyone I want to. Sabi niya, if you worship me, it will all be yours. Jesus answered, it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Nakikita niyo, anong pinalalaban ni Jesus? Salita ng Diyos. Amen? Kung hindi ka nagbabasa, nagme-memorize, nagme-meditate ng salita ng Diyos, anong sasagot mo? Salita mo lang. Na walang kapangyarihan. Pero ito, salita ng Diyos. Amen? Nagbibigay ng wisdom talaga. Tamang tugon. Amen? Dito, makita natin, no? Yung nirecognize alam ni Satan, na si Jesus, yung divine identity ni Jesus. Na siya ay Diyos, no? And purpose, no? Kaya the devil makes a bold offer po. Ipinangako niya, ibibigay kay Jesus ang lahat ng kaharian sa mundo at ang kanilang kapangyarihan kung sasambahin lamang siya. No? Ang tuso ito, no? Deceitful na tukso na ito ay naglalayong akitin si Jesus sa kapangyarihan. Pamumuno at yung pagkilala ng pagkilala ng sanlibutan o makamundo. Ngunit matatag yung fame, no? Ang tawag ba fame. Ngunit matatag na tumugon si Jesus, no? Ipinahayag na ang pagsamba, ang worship at paglingkod ay para lang sa Diyos. Hindi kung sa mundo, hindi kay Satanas. Speaking of this, naalala ko po tuloy na ko yung istorya. Meron pang isang